So guys, meron na naman tayong bagong sapatos. And it's only the month of January. Pangalawang sapatos na ito. Pero bala ko siyang i-upload ng February. Para naman, like I said last video natin, one pair of shoes every month ang target natin. Pero ito kasi nakita natin sobrang mura. Nag-sale sila, isa rin sila sa mga tinatarget natin ng sapatos. Ano tayo magpatumpik-tumpik pa? That's on box na. Pero bago nga pala, quick shoutout lang dito sa damit na na-score natin sa Ukay-Ukay. Olive stripes na ewan ko ng kulay yan, parang khaki and olive. Tommy Hilfiger, Tommy for your mom. Dito lang yung branding niya, tsaka yung tag niya dito. Hindi ko alam kung mapapakita. Ayun, yung tag lang niya. So, ayun. Tapos yung etiketa niya, of course, dito. Saan ba? Ito. Where is it? Ito. Nalagay Tommy.com. So, legit siya, no? Made in the Philippines. So, probably made here locally. At guess how much ko lang siya nabili? 20 pesos. So, Ukay-Ukay. Diba? Talagang steal and good find. So, yun na nga. Ito yung sapatos. Tumating lang kanina. Medyo na-busy tayo kaya gabi na natin siya na-vlog. Sorry again sa lighting. Gabi na nga. So, you know, nasa brown shipping box. So, para may extra care ang brand na to. Hindi lang siya basta nandun sa ano ba yun, yung parcel na plastic lang. I think packing list kailangan nila print. And you know, meron pa siyang bubble wrap. Ano yung brand ng sapatos to? And if you know me, alam nyo naman, basketball shoes na naman to. Nakita nyo na siguro yung logo, yung box. Ayan. Yung mga nakakalam, ito ay Anta. Logo ng Anta. Ano sapatos to? Tingnan natin. Oh my goodness. Ayan. Pakalinis. Napakagwapong sapatos. Pero nag-out of focus. Yun. Natin lagay. Saan ba mas maganda lighting? Yan. Pink. Diba? Parang cherry blossom pink. Never gets old. Pangabango ng sapatos. Pink outsole. Pink torsion plate. Carbon fiber. Diba? Anta logo dito sa kanyang medial side, lateral side, parang Flyknit ng Nike. Nakalagay dito sa pang Shock 4. So malamang hindi ko ba alam kung bakit siya may Shock 4, pero ang pangalan ng sapatos na to ay Anta Scalpel 2. So at least yun ang nakalagay sa website nila, official website ng Anta. Pero ito lang ang sapatos na nakita ko, merong 4 na pangalan. Yun nga, nabanggit ko na yung una, Anta Scalpel. Tinatawag din itong Anta Finger 2, Anta Spearhead 2, isa pa, Anta Vanguard 2. So, 4 yung pangalan niya. And I'm not sure why. So, yun nga. Ito ay isa sa mga budget shoes nila. Pero, kagaya ng last vlog natin ng sapatos, yung tech na in-apply dito is talagang pang top tier. Kung ano yung ginagamit na tech sa mainline shoes, big signature shoes ni Kyrie Irving, yung midsole, yun yung ginamit nila dito. Yung nitrogen something. Hindi ko siya maalala off the top of my head, pero lagay ko dyan. Yan ang same na foam na ginamit nila sa midsole dito. Even though na nasa budget line nila to. Tapos, meron siyang carbon lodi, carbon fiber, and yung torsion plate, hindi nawala. Diba? And durable rubber din ang ginamit nila dito. So, lahat ng boxes na yon check. Hindi makakalain pang budget shoes lang to. And speaking of budget shoes, magkano natin ito nabili? Ayan. Ang inalabas kong pera ay 1,650 pesos lang.
yun ang inilabas kong pera. Pero ang sale price talaga nito is I think around 1,900 plus. And bakit 1,650 lang ang nilabas ko? Explain ko sa inyo ng mabilis na dahil meron akong, ayan, Lazada wallet na binigay ng Lazada. Basically kasi, meron akong nire-return na item kasi change of mind ako. Gusto ko siyang i-return. And then, nung pinrocess ko yung return, pinack ko na ulit. Lagay ko sa original packaging yung nire-return kong item. And then, nung i-check ko yung status ng return, nakalagay, early refund approved. Thank you for being a gold member. So, I think it's one of the perks of being a gold member ng Lazada, which is good. So, for me, it's free money. I think 256 pesos yon. Yun ang dinagdag ko pambayad dito. So, ang inilabas ko na lang pera, basically is 1,650. Napaka-steal. Auto-cap agad ang sapatos na to. At sa ngayon, hindi ko kayo mabibigyan ng detailed review. Ano lang, pakita ko lang sa inyo na mabilisan. Yan, B-roll lang. Tapos, paglalaro natin to bukas, at bibigyan ko rin kayo ng on-feet look performance review. I think isa or dalawang beses ko itong ipanlalaro bago kayo bigyan ng update na performance review ng sapatos na to. Pero I've watched, I think, less than 10 videos ng sapatos na to sa YouTube. So, I'm pretty confident na isa to sa magiging top performer na magiging sapatos natin ngayon taon. And, pink na naman yung sapatos natin. After the Jokic GT1, Joker GT1, sapatos natin na kulay pink. Akala ko hindi mo na ako magpipink na sapatos. Pero, gusto ko kasi. Actually, first choice ko to. Pero hindi ko muna siya kagad pinili. Ayun pala yung colorway na available sa sapatos na to. 5 sila, if I'm not mistaken. Although siya yung pinakamaganda para sa akin. Pero dahil nga meron na akong pink na sapatos, sinet aside ko muna yun. So sabi ko, second choice ko is yung yellow. Ayun yung yellow. Third choice ko is yung black and purple. Tapos yung white and red. Tapos huling-huli yung parang watermelon colorway or yung may sky blue and pink. Yan ang huli kong, yan yung sequence ng choices ko. Pero dun sa yellow, wala akong size. Dun sa black and purple, may size ako pero mahal siya ng konti. So, I ended up with these pink. So, I don't mind kasi napakaganda ng pagka-pink niya. Hindi naman siya kopyang-kopya ng pagka-pink ng GT1 ko, ng Joker GT1. Kasi parang pastel pink. Ito, cherry blossom pink. Napaka-gwapong tingnan. Diba? So, yun na guys. Same video on feet look, performance review. Ayan na, upcoming acts.
So yun na nga guys, no? Nakita nyo yung on-feet look. Ngayon, napanlaro na natin to ng, I think, more or less 10 games na napanlaro natin to. Ayan, sa court na yan. Or mas maganda pakita ko dito. Lagyan ko ng konting space yan. Ito ko siya pinanlaro. Half court lang. At I know first part ng video sinabi ko na I think it's gonna be one of the top performers ngayong taon. Pero sad to say, I'm quite disappointed. It didn't live up to my expectations, you know. Now let's start kung ano ang mga dahilan. Banggitin ko muna yung mga good things about these shoes. Unang-una, yung traction niya. Yan. Matibay naman siya. Durable. Wala akong makitang pudpod. At makapit siya. No? Hindi ako nadulas kahit isang beses while I'm using yung sapatos na ito. At ano ba? Yung cushion niya, maganda rin. Sumasabay siya sa boom ng leaning at saka way of weight. Ano pa ba? Yung sa 361, yung foam nila doon. So basically, top tier naman yung ano niya, yung cushioning niya at saka yung kanyang traction. So kung maririnig mo yun, traction on point, cushioning on point, yung ganong klaseng formula dapat maganda na yung magkuha performance, di ba? Pero meron lang siya one fatal flaw. At bago ko sabihin yon, sabihin ko pa isang good feature nito, napaka lightweight lang yan. No? Para kang walang suot na sapatos. Not to mention the looks. Ganda yung looks. Carbon fiber pa na dito. Sa kanya lateral side. So, ano nga ba ang ikina-disappoint ko sa sapatos nito? And that is the support and lockdown. Yung dalawang features na yun. At I think ang nag-cost nun is yung upper materials na ginamit sa kanya. Sobrang flimsy lang niya. Although breathable siya, hindi niya kayang i-contain yung mga paa ko. Well, this is based on my experience lang naman. No? Kasi yung mga nakikita kong vlog sa YouTube about this, hindi naman nilagay ng plain yung support and lockdown nito. Pero para sa akin, talagang hindi ako secured nung naglalaro ako pagdating sa pag-contain ng paa mo. Hindi ka naman madudalas eh. Yung hindi ka mag-slip sa basketball court pag suot mo. Pero yun yan. Parang gumagalaw yung paa ko sa loob. At nung unang first 2 games, ang ginawa akong lacing dito is yung normal lacing na. Kasi hindi ako mahilig sa sobrang higpit na lacing. Hindi rin naman siya sobrang luwag. Pang basketball na fit pa rin naman yung ginagawa kong lacing sa mga sapatos. Kasi hindi mo kailangan i-asa sa pag-lace mo yung support and lockdown. Hindi lang siya doon dapat umaasa. So, hindi mo kailangan sobrang higpitan to the point na uncomfortable na siya dahil sobrang higpit na kasintas niya. Kaya hindi ako ganun magsitas. Ganun yung una kong try, normal lacing. And nararamdaman ko talaga hindi ako secure while I'm playing. So, ginawa ko, pinakahigpit ko na. Yung tinatawag kong performance fit na lacing system na ginagawa ko. So, talagang sobrang higpit na to the point na nadideform na yung harapan, which is this one. So, sobrang higpit niya, nadideform na to. Itong space sa toe box na. Ganun yung ginawa kong lacing. At na-solve naman yung alinlangan ko sa support and lock. Pero, meron siyang trade-off. Yung naging issue naman niya is yung insole. Ito. Yung insole na to. Wala akong complain kung malambot siya or wala siyang ganong support. Ang complain ko is yung gumagalaw siya sa loob. To the point na nagiging gano'n siya sa paa mo. Yan. Wala na siya sa pwesto niya dito sa loob. Umaangat na siya dito sa wall dito. Yan, nagiging ganyan siya. Yan, nagiging ganyan. So, nakaka-bother talaga siya.
So, yun ang aking pinaka-disappointment sa sapatos na to. Based from my experience. Siguro, para masolusyonan ko to, lalagyan ko ng glue itong ilalim ng insole. At yun, let it settle in para hindi na siya dumulas, hopefully, kapag pinalaro ko. So, yun lang, ang performance update ko dito. Tinalo siya na itong sapatos ko na to. Yan. Talong-talo siya ng aking Wade Shadow 6. Tabla sila. Tabla sila pagdating sa traction and cushioning. Tabla lang sila. Natalo talaga to sa support and lockdown. At natalo rin ito sa presyo. Kasi ito nakuha ko lang ng 1,400. Ito, sale price niya is 1,900. Naglabas ako ng 1,600 plus na pera. So, yun. Pero, kung sa inyo, baka mag-work to kung hindi kayo ganun ka-shifty na player. Well, ako, hindi naman ako shifty na player. Pero siguro naging issue sa akin is yung weight ko. Hindi niya kayang i-support yung bigat ko pag nag-distribute ako ng weight from one foot to another. Yun. So, yun na yung I think ang naging issue. Hindi ganon ka-supportive ang kanyang upper materials. So, yun lang guys. Kung meron man ako mapansin na improvement no, sa mga darating na buwan, i-update ko kayo kung mag-improve yung support and lockdown nito. Otherwise, I'm not gonna post any more update kasi it means hindi nagbago yung yung performance niya. So, meron tayong na-acquire na bagong sapatos after nito. Upload ko na yun sa March. So, yun naman na guys. Salamat sa panonood and until next time. Out. Peace.